Ang atin pong Panginoon ay umiibig sa atin ng walang ayawan. Ang kanyang pag-ibig ay for eternity. From eternity to eternity. And so, because of that, ang mga hindi masaya sa kanilang Christian life ay hindi nila nare-realize na mahal sila ng Diyos. Kala nila wala nang nagmamahal. So let's read one verse, no? Psalm 34 verse 17 to 18. Psalm 34, I have 6 verses. Psalm 34, 17 to 18. The Bible says, "The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit." So ito, no, yung unang scripture na binahagi natin ay the righteous cry. Now this is righteousness on earth. Meron kasing righteousness na galing sa Panginoon about our salvation. Pagka ang righteousness mo galing sa Panginoon about your salvation, not necessarily may experience mo lagi yung pag humingi ka ay pagbibigyan ka. No, naalala ko yung humingi ako ng kahabagan sa Panginoon. Sana wag mamatay yung nanay ko. Mamatay din. Diba? Pero humingi ako ng kahabagan sa Panginoon na sana makalusot si Luz doon sa operasyon. At may makabayad kami. So, pinakinggan ng Panginoon. Diba? So, it's not always. Nung umaga na yon, nung gabi na yon, dinner, na si Michael ay papunta dito. Alam namin papunta dito. Sabi ko, Lord, ingatan mo po yung anak ko. Na-aksidente. No, so, sabi mo, bakit hindi pinakinggan ng Panginoon yung panalangin ko? Hindi ba ako righteous? May problema ba ako? Ba't siya na-aksidente? Kapipray ko lang na ingatan mo siya sa biyahe niya, papunta dito. Kasi galing siya sa Tansay. No? So, sabi ng Bible, the righteous cry, and the Lord heareth. So, what about that? No? Sometimes, we have to examine ourselves whether we are in good terms with God. Because we're not always in good terms with God. Sabi nga ay get right with God. No? Ano pa yung isa? Sabi ay yung kailangan you will face God, kailangan ready ka. No? So, yung righteousness natin dito sa lupa, in respect of sanctification, after salvation, hindi tungkol yan sa salvation, because the righteousness of salvation, di atin yon, Panginoon yon. Pero after ikaw ay nasave na, niligtas ka na ng Panginoon, meron kang personal walk with God. Meron kang righteousness na practical righteousness na tinatawag, which is responsibilidad mo yun. Hindi porket namatay na para sa'yo si Kristo, kahit anong gawin mong klaseng buhay, okay lang sa Panginoon. Hindi. Dahil merong practical righteousness. Tinitingnan ng Panginoon dito sa lupa ang buhay natin, at yung answered prayers natin are affected. Yung prayers natin are affected. Sabi, the fervent prayer of a righteous man availeth much. Oh. Bakit di na lang sinabi na your prayers availeth much?
Diba? Panalangin nyo ang isa't isa dahil pag nanalangin kayo, laging ayos yan, laging positive ang buhay. Hindi eh. The fervent prayer, may fervent pa eh. Ibig sabihin, taimtim. Fervent prayer, tapos may estado yung pinapakinggan ng Panginoon of a righteous man. That's practical righteousness. That's not just yung imputed righteousness. Yung righteousness na ipinasa lang sa'yo. Hindi yan ang basihan ng availing prayer. Yung prayer na nakakabukas ng pintuan ng langit for blessing. The fervent prayer of a righteous man availeth much. So the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. So there's a time when David, even David who made this psalm, sabi niya, Panginoon, yung mga kaaway ko, halos lalamunin na ako. Pakinggan mo ako, Panginoon. Magmadali ka. Buksan mo ang tainga mo sa aking hiling. Nagmamadali siya kasi parang matatalo na siya eh. At natalo nga siya eh, si Absalom eh, di ba? Nung anak niya. Takbo siya. Dahil papatayin siya nung anak niya. Sipin mo gaano kasaklap yun. Sarili mong anak. Na gusto mong ibigay sa kanya yung kaharian. Nagmadali. Ikaw na nga ang susunod na hari eh. Nagmadali pa. Oh. So ngayon, takbo ka. At in that event in his life, talo siya. My enemies are swallowing me up. Lord, hear me. Attend thine ear unto my prayer. So minsan ganyan. Di ba? David, hindi natin masasabing, sabi, David was perfect in all his ways. So, in the end, yung buong buhay niya, pasado sa Panginoon, practically. Pero, in each detail, meron siya mga sabit, meron siya mga bagsak, meron siya mga krisis sa buhay niya. Kaya, sabi niya, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles, which means to me, when you are in good terms with God, when you are walking with the Lord delivers you out of all your troubles. Pero, pag hindi, no? Baliwala sa'yo ang walk with God. There are times na hindi tayo masyadong, kumbaga, inaabot tayo ng kakarnalan. Inaabot tayo ng mind of the world. At alam nating mali, pero susuungin pa rin natin. Diba? Alam mo nang mali, papasukin mo pa rin. At alam mo na ang dulo niyan, palo. Susubo ka pa rin. Sisigi ka pa rin. Bala na. Sabi nung isang marunong sa Tagalog, yung bahala na, makadiyos na expression daw yon kasi bathala na daw ibig sabihin nun. I don't know. Hindi yata tama yun eh, no? Kasi hindi naman bathala ang pangalan ng Diyos eh. No? Bathala na. Kaya pag sinabi, bahala na, ibig sabihin, bahala ng Panginoon. Hindi eh. No? Ibig sabihin kasi na sa street, pag sinabi sa street, bala na. Yung iba, bala na si Batman. Ibig sabihin yan, ano man mangyari, come what may. Di ba? Come what may. So you're not trusting God when you say, bahala na. So it's wrong. Kaya in analysis, let not that expression come out of our mouths. No? Bahala na. Dapat, ang Panginoon ang bahala sa akin. Ang Panginoon nakakaalam ng buhay ko. Kaya, by the grace of God, ang aking desire,
ay ito, para sa kanya. Nawa ay bigyan niya ako ng tulong para matupad. So, minsan mahaba yung sasabihin mo. Yung bala na, tapos na agad. Okay? So, when you cry, the Lord delivers. That's a promise. But you have to be righteous to have confidence that He will deliver. Now, some people are delivered even though they're not righteous. That's grace. Sipin mo ang Panginoon, ano? Sabi niya, maging righteous ka sa harap ko. Ayusin mo ang buhay mo. Sumunod ka sa mga statutes, sa mga laws, sa mga nakasulat sa Bible. Yung kalooban ko, sundin mo. Tapos, babiolate mo. Pag na-violate mo, may grace ka pa rin. Kung yung tao nga, may grace period yung Panginoon, mas gracious kaysa sa atin. Amen. So, you don't deserve. Kaya nga, grace. Undeserved favor. Hindi mo na dapat tanggapin, pero andyan pa rin, Panginoon. Naawa pa din sa'yo. Ano pa sabi? The Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Now, this is always true. Gusto mo ba lumapit sa iyong Panginoon? Have a broken heart. And save it such as be of a contrite spirit. Contrite. Yung napipighati ka, parang pinipiga yung puso mo sa hinagpis. Kasi, nagkamali ka sa Panginoon. Kamali yung kilos mo, mali yung desisyon mo, napighati, na quench mo yung spirit, hindi nakakatuwa, nakasira ka ng pangalan ng, hindi lang ng pamilya mo, ng church, kundi ng Panginoong Jesucristo. Nasira testimony mo. Now, is that the end of your Christian life? No. If you have a contrite spirit, the Bible says the Lord is nigh. The Lord is near. Second chance. The Lord is ready to give you another chance. Hindi kagaya nung iba, di ba? Yung pag sa pag-ibig yung iba one chance ka lang. Pagka, hindi ka maayos, wala ka na, isnab ka na, hindi na sasagutin yung phone. Give me one more chance. Wala nang one more chance. Kaya nauso yung kantang, one more chance. Diba? Hindi alam ninyong mga kabataan, hindi nila alam tono nun. One more chance. Dan, 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 dan. Kasi uso nun yung pakipot. No? Ayoko na sa'yo. No? Ayoko na. Binigo mo ako, isang beses lang, ex ka na. Yan. Panginoon, gracious. Hindi siya one more chance. Many, many chance bibigay sa iyo ng Panginoon. Basta meron ka lang broken heart, no? Basta, alam naman ng Panginoon kung broken-hearted ka about the things of God. No? Yung talagang dinibdib mo, yung nasira mo yung kalooban ng Diyos, nasuway mo yung kalooban ng Diyos, ay, hindi ka masaya. Yung iba, masaya pa no? Yung iba ay, kagaya nung nagbebenta ng encyclopedia kay Brother Rael. Hindi ko makalimutan yun alam mo. Dinisiplin. Kasi wala. Ewan ko ano yung kasalanan, kalimutan ko na. Pero, binisita namin. Kasi nga, syempre, gusto mo bumalik. Diba? Sabi ko, kumusta ka na? Sabi ko gano'n. Sabi, eto, okay naman. Wala namang nangyari sa akin.
So, alam niya na baka dahil diniscipline siya, merong curse. Pero malaki pa siya, walang nangyari. Wala naman nangyari. Ewan ko kung may nangyari after na bumisita kami. Pero may mga ganong tao that they don't have a broken heart. Pagkatapos na madiscipline, pagkatapos na lumayo sa church, pagkatapos na nag-violate ng kalooban ng Diyos, pagkatapos na gumawa ng kasalanan na nakakahiya, no? Nagmamalaki pa. No? Ano sasabihin? Nagsisi naman ako nakarinig ba kayong ganun? Nagsisi na nga eh. Ayaw ba patawarin? Hindi nagsisisi yung ganun. Diba? So, the real broken heart, halos, alam mo na talagang hindi ka halos ayaw mo humarap sa tao. At sasabihin mo, mali yung ginawa ko eh. Admit mo. Contrite. So that's Psalm 34, 17 to 18. The Lord is nigh. Gusto niyo lumapit ang Panginoon sa inyo? Gusto niyo mapalapit sa Panginoon? Ito ang solusyon. No? Hindi depression ang solusyon. Hindi psychologist. Alam niyo, meron mga ini-interview ko minsan, anong kinukuha ng anak mo? Psychology, AB Psychology. Sa UP. Baka meron dito ngayon. No? Sabi ko, ingat kayo dyan sa subject na yan. O AB Psychiatry, or yung philosophy. No? Sabi ng Bible, philosophy and vain deceit. Ingat. Mag-ingat. Hindi sinasabing mapupunta ka sa atheism or mapupunta ka, mapapahama ka or magiging antikristo ka. Not necessarily. Depende yan sa upbringing mo in the church. Yung closeness mo sa Panginoon. No? So, pero yung mga subject na yan, yung ibobombard ka niyan, day in and day out, ang mga assignment mo, tungkol kay Nietzsche. No? Tungkol kay sa mga philosophers at psychologists na palayo sa Diyos. Meron lagi silang natural explanation sa mga nangyayari, sa mga relasyon ng tao. Wala silang spiritual dimension. Pagka yan ay napasok na sa isip mo, na kaya palang ipaliwanag ng siyensya kung ano yung nangyari. Ba't nabaliw yun? Bakit na-depression? Bakit nagpakamatay yun? Hindi dahil sa kasalanan, o dahil pinarusahan ng Diyos, o dahil sa kalooban ng Panginoon, or dahil sa Bible. Laging ang paliwanag niyan, natural phenomenon. Data. Diba? The data says. The survey says. No. I have studied 100,000 people at common sa kanila na kapag ikaw ay laging galit, nagkaka-cancer. Yung mga ganon. No? Yun ay, hindi ko alam kung yung data tama. No? Pero, example ko lang. Lagi kang galit. Yung isa naman sabi niya, hindi. Pagka ikaw ay laging yes, sir, no, sir, ulcer. Lagi ka magkaka-ulcer pagka yes, sir, no, sir ka. Example lang yun, hindi yung totoo. So, huwag kayo maniwala sa akin. Pero, ang ibig kong sabihin, sa psychology, meron laging relationship yung katawan mo, yung pag-iisip mo, yung mental health mo, sa natural things. Yan. Lagi nilang kikwantify yan. Wala silang sasabihin na dahil sa Panginoon, dahil sa itong sinabi ng Bible. Yan. Ayun, yung nakita niyo yung yung batas na pinopropose ni Risa Hontiveros, na kapag ka mayroong
gay or transgender, tapos nakikialam yung magulang, or merong teacher na nagsabi na magpapa-counsel ka kasi mali ang nasa isip mo, pwede kang makulong. That's woke. Di ba? Pwede kang makulong pag pakikialaman mo yung sa tingin nila ay he was created that way. Oh. So, gusto nilang gawin sa Pilipinas yung sa Europe. Sino namumuno dyan? Psychology. Di ba? Philosophy, psychology. Kaya, ingat kayo kung yan ang nakuha yung course. Baka gusto nyo mag-shift sa engineering. Or sa ibang course. Sa restaurant, management. Culinary arts. Yan, si Nash daw, culinary arts eh. Yan. Okay. Now, ang problema, ang troubles, sometimes because hindi kayo okay ng Panginoon. Kaya may troubled life ka. Hindi dahil sa mental health, o dahil sa data, o dahil sa environment. Diba? Hindi dahil sa mali ang pagpapalaki sa'yo. Kasi ang daming mali ang pagpapalaki, pero ang ganda ng future. Gumanda ang future. Dahil sa Panginoon. Oh. So, it's the Lord that makes the difference. It's not pangit yung environment mo. Oh. Isaiah 41:10. The Bible says, "Fear thou not, for I am with thee." Okay, matakot, mga anak. Kasama niyo ako. Andyan ako. Fear thou not. Be not dismayed. So if you heed these kinds of assurances, magkakaroon ka pa ba ng depression? No? Kagaya nung kanina na pag-uusapan namin, yung merong isang pastor sa Mexico, Pampanga, na hindi na uma-attend yung mga members. Kasi mas maraming time, depressed yung pastor. Pinapollow up ng members. Yung pastor. Mas siya pang depressed. Sabi ko, kailang, uma-attend ka naman, faithful ka naman. Hindi nga po eh. Bakit? Baptist ka eh. Depressed yung pastor namin. Bida yan. Parang sabi, pakilala mo nga ako at mapunta. Halika, bisitahin natin. Ngayon, sabi ng Bible, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God." Ako, Panginoon mo eh. Huwag kang madismaya. Huwag kang ganyan. Huwag kang laging nakasimangot. Ngumiti naman kayo. Yung iba, nakasimangot. Ha? Yan. Yan ang maganda. Huwag mo lang sobrahan, Brad, kasi dun sa kabila namang side yon, yung lagi nakangiti, no? Be not dismayed. I will strengthen thee. Nalulungkot ka ba? Hihina ka ba? Okay, take ka ng vitamins. Pero, Panginoon is the greatest vitamins of all, spiritually. I will strengthen thee. Kaya, yun nga, sabi nga, testimony ni Luz, di ba? Iyak siya ng iyak nung siya'y bumagsak at napilay at naoperahan. Sakit. Now, if you are a weak Christian and you don't trust the Lord, anong tendency mo? Di ba? Magmukmok na lang. Doon ka na lang, iyak ka na lang ng iyak. Depressed. At ayaw mo na magpakita. So, the Lord encouraged her. Kasi, ako, sabihin ko, alika, akit. Kung ako lang, boses ko lang, kahit siya ay naniniwala sa akin, mahirap. Mahirap pa rin. No? Pag ikaw yung may katawan, sabihin pa niya sa'yo, ikaw kaya ang
mapilay. Oh, sasabihin mo, special number pa ako. Ikaw kaya? Di ba? Posibleng sagot yun. Pero dahil ang Panginoon ang nag-ahari sa puso niya, pwede pa rin siyang tumayo dito. O overcome niya yung kanyang dismay. And she is strengthened. No? So, huwag tayong magpatalo sa inis. Huwag tayong magpatalo sa sama ng buhay dumarating sa atin. Ika nga ng iba, ng unsaved, malas. Huwag kayong magpatalo sa malas. Dahil lalayo sa inyo yung swerte pag nagpatalo kayo sa malas. Be not dismayed. Sabi ng Panginoon, I will help thee. I will strengthen thee. I will uphold thee. O, tatlo na yan. So, natuwa ako sa mga senior natin. Kasi, malalakas na, si Brother James, 70 years old na yan. Mas malakas pa sa akin yan eh. Mas malakas pa sa kalabaw yan. Oh. Tayo nyo, nung isang araw, nagwe-welding. Ha? Yung gate, nung nalaman niya, sira yung gate, pastor ha. We-weldingin ko yan. Oh, marunong ka mag-welding. Hindi, iniintay ko si Johnny. Hindi, ako na lang. Hintay mo pa si Johnny. Pambira, blessing yan, ano. Di ba? May welding ka ba? Opo, meron ako. Welding niya. Zzz. Tanggal din. Pero may effort. Di ba? What the effort is what counts. Oh. Yun ang blessing dun eh. Na hindi siya nagsabi na wala, matanda na tayo eh. Kung kabataan ko lang sana, kaya ko yan. Wala, matanda na tayo eh. Yun. Di ba? At 70 years old. Di ba? Sana, Brad, matapatan mo si Enrile. Yun ang prayer ko sa iyo, Brad. Okay. So, di ba? Sister Lourdes. Oh? Pag sinusundo kayo sa Jollibee Molino, umaakyat yan dun sa likod ng van. Hindi yan sabi, Pastor, alalayan mo ako kasi hirap na nito eh. Nagmamadali siya, ayaw niyang maabala kami. Tapos upo na siyang ganon. Okay na. Paglingon kong ganon, nakaupo na siyang ganon, naghihintay. Ako, naghihintay, akala ko di pa nakasakay. Bira at Sister Lourdes. Mas masigla pa kaysa rin sa apo niya. Oh. Bakit? Naniniwala siya sa I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So, hindi siya nandun sa sulok na lang. Pastor, mag-zoom na lang ako kasi Facebook na lang kasi alam mo na, 76 na ako. Hirap na humakbang. Kung susunduin niyo ako dito, tapos aakayin niyo ako, siguro, hindi siya ganun eh. Diba? We have people here who is a blessing to us. So, yung mga kabataan, be sure, mas malakas kayo kaysa sa mga tao na yan, ha? Kaysa sa amin. Sabi ko nga na-aksidente si Mike. Tapos si Luz, hirap lumakad. Kung ako rin, minsan mahirap lumakad, di tatlo na kami nga alagaan ni Keisha. Buti na lang may Keisha dito. Uy! Amen! Di bale na, kaming tatlo lang dito. Philippians 4, verse 6 to 7. Be careful for nothing. Naintindihan ba natin yun? Be careful for nothing. Huwag tayong mag-isip ng masyado sa kahit anong bagay. But in everything,
By prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Meron ka bang iniisip na baka ganito, baka ganon? Delikado to, delikado doon. By prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Pag nagpe-prayer meeting dito, minsan, ang dami ng thanksgiving. No? Hindi nananatili na prayer request. Napupunta sa thanksgiving. At dapat ganyan ang buhay natin kung may prayer list tayo. Gawa tayo prayer list, personal prayer list. No? Para nakikita nyo yung inyong mga request, nagiging thanksgiving. No? Blessing yan. Ikaw mabibless sa sarili mong notes. Diba? That you are, whatever, pag may pumasok sa isip mo na pag-aalala, na hindi mo masabi sa prayer request dahil nakakahiya, masyadong personal. No? Hindi mo masabi sa pastor. Hindi mo masabi sa best friend mo. Gusto mo lang sabihin sa Panginoon, sulat mo. No? Tapos, buray mo pagka answered prayer na. Oh. So, at least, yung may record ka na sinagot ng Panginoon ng iyong panalangin. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. He will keep you sane. He will keep you thankful. He will keep you in the right mind. Kaya nababaliw yung iba hindi sila nagpe-pray Kaya yung iba na down. Nada-down. Minsan, pastor, di mo na ako attend, down ako baka makatulong ko. Hindi. Kakayanin ko to. So, ayaw sabihin. Pero down. Oh. Paano? Ayaw ipag-pray. Ayaw niya may katulong siya sa prayer. Basta gusto niya lang, basta down siya. Yan ang Hindi, wag niyo na pong isama sa prayer request kasi nakakahiya. Na lagay doon ang pangalan ko. Tapos pinagpe-pray ako. No? Meron nga ibang mga bagay na masyadong personal. Pero ang ganda rin na pinapalayan ka ng buong church. No? So, kailangan na lang yung church marunong na kapag nakita nyo sa prayer list, huwag nyo ikwentuhan. Huwag nyo gawing talking points. Diba? And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, mga kapatid, these are the things which God wants us to remember so that hindi tayo madaling matalo ng kaaway. Kasi laging hihilahin tayo pabagsak, pababa. Hihilahin tayo palayo. At magtutulong-tulong yan The world, the flesh, the devil. Tatlo yan. The new man is the one led by the Spirit. At versus, ang kaaway nitong new man, yung bagong ikaw, dahil ligtas ka na, ang kaaway niyan, the world, the flesh, the old man, and the devil. Tulong-tulong yan. Dito tayo. Dito, di ba, dating gawi. Dito, sanay ka na dito Hihilahin ka niyan. Tatlo sila. Yung new man, yung bagong ikaw, bagong anyo, bagong Nilo, bagong Jeremy, no? Hihilahin yan. Dito tayo, papunta sa Panginoon. No? So, pag malakas pa din yung hila ng kabila, malakas pa rin, yung lumang Jeremy, sabihin,
O sige na nga. Doon kayo. Sa dating gawi. Pupunta na naman siya ng Malabon. Diba? Doon na naman siya. Tapos andun yung barkada niya. Oh. Andun na naman yung yung dati niyang mga hila sa kanya. Oh. Yung Newman, sabi, disappointed. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na ang boxing. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Kayang-kaya niyang talunin yan. Basta meron kang broken heart and contrite spirit. Yun. Broken-hearted ka kasi nanalo sila eh. 'Di ba? Nanalo sila. O, ibig sabihin tapos na laban? Hindi. Basta na broken heart ka, andyan ang Panginoon. The Lord is nigh. The Lord is near. Tapos He will lift you up. He will strengthen you. He will pull you up. And then you are strong again. Back again to the spirit life. So, hanggat buhay tayo mga kapatid, no? Laging, kung tunay ka ligtas, kung tunay ka ligtas, hanggat buhay tayo, ang result lagi niyan, papunta sa Panginoon. Kung hindi ka ligtas, babagsak ka, tuloy-tuloy. Pero kung ligtas ka, He will lift you up. Di ba? Last verse is 1 Peter 5:7. Casting all your care upon Him, for He cares for you. He cares for you. He cares for me. He cares for all of us. If you're a child of God, He cares for you. He will not let you go. May isang kanta eh. Oh, love that will not let me go. Yun. I give my weary self to Thee. I give Thee back the life I owe. Yun. So, yan ang ating Panginoon. Isang mangingibig na hindi umaayaw. Isang mangingibig na laging He cares. Kaya, tuwing babalik tayo sa Kanya, He is always with open arms. Sabi ko sa iyo, anak pangit yung buhay, malayo sa akin eh. Halika na nga ulit. That's the Lord. Let's pray.